Ito po yung series natin. So yung pong Christmas message natin today, so dahil Pasko na po, next week ay Pasko na, incorporate natin sa ating series. It is in Christ Christmas. In Christ Christmas. In Christmas, Christ must be in it or on it. Amen? Pag wala po si Christ, Xmas yun. At bali wala po lahat ang ating ginagawang kasiyahan sa mundong ito. Bali wala po ang taon kung wala po si Kristo. At alam naman natin ang ibig sabihin ng in Christ. It is the position of those who receive Christ as His Lord and Savior. Pastor Ipe, paano ko gagawin yon? The day you said, Lord, I offer to you my life. I ask you to be my Lord and Savior. I open my heart. I invite you to come in. That's the day that Christ came in you. And that's the best Christmas na dapat mo ma-experience. Kaya po yung mga may in Christ, Christmas sa kanila ay araw-araw. Why? Kasi ang Panginoong Hesus pinanganak na sa puso nila. Amen? Amen? So let's continue. Today, in Christ Christmas, alam niyo po, pag pinag-usapan natin ng Christmas, dapat wag mawawala si Christ. Siya yung sentro niyan. I'll repeat it. When we talk about Christmas, dapat si Christ, hindi regalo. Hindi si Santa Claus. Hindi si Santa Claus, hindi red, hindi green, kundi si Christ. At yung pumatatagpuan natin sa Biblia, na ang sentro ng kapanganakan ng Panginoon ng Christmas ay ang Panginoong Hesus. But what we will talk today, hindi po yung mismo kapanganakan ng Panginoon, yung bago siya ipanganak. Marami pong kwento si Matthew about these things. He talks about the genealogy of the Lord Christ. The in Christ Christmas characters. We'll talk about in Christ genealogy. Let us pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, you will give wisdom, knowledge, and discernment sa inyong mga anak. Naamin namin, kung wala ang presensya ng banal na Espiritu, hindi namin maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nahayaan po namin na kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Panginoong Hesus, malinis na bukas ang aming puso na tatanggapin ang salita mo at magbabago ka. Increase mo ang faith ng bawat isa. At increase mo ang katayuan bilang mga kung sino kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Bless the word of God that we are about to partake, O Lord. And this will be, Lord, the word became flesh in our lives. And we will fulfill your purpose in our lives. In the name of our Lord Jesus Christ. And we'll all say, Amen. What is genealogy? Genes, di po ba? Genealogy. It came from the two Greek words meaning genea. Sabi natin genea. Doon po lang galing word na generation. Amen? And logos. Ay, alam na marami yan. Logos, logic. Ayan. Logos means knowledge. Kaya pa, uy Brad, may logic ka. Ibig sabihin nun, may alam ka sa bagay na yon. Knowledge. So, generation, knowledge. It is the study of families and the tracing of their lineage and history. So today, yun po ang pag-uusapan natin. Why? Bakit po si Matthew nagsimula sa genealogy ni Lord Jesus Christ? Si Mark, kung mapapasahin niyo po yung Gospel of Mark, nagsimula kaagad siya kay Saint John the Baptist. No po, si Luke, nag-introduction, ito yung aking research. Although nagsimula rin siya sa birth. At later on, nag-genealogy rin siya. Lalo na po si John the Beloved, nagsimula po siya in the beginning. From the start. In the beginning is the Word. In the beginning, God created. Andun na po daw. Pero si Matthew po, iba ang kanyang approach pagdating sa pagkikwento ng mabuting balita. Alam niyo po ba ang Matthew, Mark, Luke, and John ay mabuting balita para sa atin? Sinimula ni Matthew ang mabuting balita sa paglalahad o pag-i-enumerate ng family lineage and history ni Lord Jesus Christ. Genealogy is important. Why? Matthew wants to prove that the Lord Jesus is the Christ. He is the Savior. He is your Messiah. He is your helper. He is the only God that can help you. That's why Matthew started his gospel in chapter 1 in the genealogy or the lineage or family history of the Lord Jesus Christ. That's the reason why Matthew
trace the Lord's earthly beginning from Abraham and David. Let us read Matthew chapter. If you have your Bible, I have my Bible here. If you have your Bible, open your Bible sa Matthew chapter 1, verse 1 and 17. Verse 1 and 17. And hindi na ho natin babasahin yung buong genealogy dahil kung mabubulol tayo. So, bibilisan na lang ho natin at atin pong babasahin lang yung una at yung huli, pinakahuli ng genealogy or family history ni Lord Jesus Christ. Number 1. Verse 1, sorry. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. At these two personalities ay prominent sa Jewish, sa mga Hudyo at sa Israel. Matthew 1:17. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David. 14 from David to the exile to Babylon. Remember? Kinuha po yung AD 70, AD 70, 586 BC, yun pong Israel ay dinala po sa Iran, sa Iraq, Babylon, at sila po yung pinatira doon. Exile to Babylon, and 14 from exile to Christ. Ano po ito? In between these two verses, nandun po yung mga pangalan ng mga taong pag-uusapan natin ngayon. Yung mga tao na iisipin natin, uy, doon ang galing si Christ? Naku, siguro, ang gaganda ng buhay ng mga taong ito. Maganda ang pinanggalingan ng mga family history ng Panginoong Yesus. Ay, lalong-lalo siguro, mga perfectong taong to. Siguro ako, hindi sa akin manggagaling si Kristo. Ang layong-layo ko bilang isang taong nilalang niya. Siguro hindi ako magiging karapat-dapat na panggalingan ng Panginoong Yesus. Naisip niyo ba yun? Naisip niyo, sana ako na lang pinanggalingan ni Christ. Sana ka mag-anak ko si Kristo, Hudyo rin ako. Ay, hindi maaaring mangyari sa akin yun. Sa ganitong ugali ko, sa ganitong katawang, ang dami kong failure sa buhay, ang dami kong kahinaan nangyayari sa buhay ko. Ay, tingin ko sa akin, ganito, ganon. Tingnan po natin. Kapatid, pinakita rito ng Panginoong Yesus yung mga taong ginamit niya para siya ay maging magkatawan tao sa mundong ito. At ito ngayon yung ating pag-uusapan. Basahin po natin. Ano po? Ayan. Pinindot ko na. Praise God. Napag-usapan na. Nasabi na natin yan. Ayun. So let's read. Matthew chapter 1, verse 1 and 2. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers. Sino po nakakalam ng istorya ng mga taong ito? Amen. Galing po yan sa Old Testament. Pastor Ipit, sabi mo, Abraham. Ang galing-galing ni Abraham, father of faith yan. Hinahangaan yan. Isa yan sa mga tinitingala ng mga Hudyo. Sabi mo, hindi, pareho ko lang tao yan, na pwede rin ako maging panggalingan ng genealogy ni Jesus Christ kung ako nabuhay noon at bilang Hudyo. Brother Ipit, mo naman niya si Jacob, naging Israel yan, Brother Ipit. Tingnan mo niya si Isaac, mga laging binabanggit siya sa Biblia, sasabihin mo sa akin, may despalinghado rin nangyari dyan sa mga taong yan. Yung po isip natin, di po ba? Ay, pag sinabi Abraham, sana ako na lang naging si Abraham. Pero makita mo natin sa Bible, hindi po talaga yun ang nangyari sa buhay nila. Makinig po kayo, ang pinanggalingan po ng genealogy o family history ni Lord Jesus Christ, makita natin mamaya, ay messed up family. Talagang magulo ring pamilya. Tingnan mo natin. Susunod na mga pag-uusap. Hallelujah. Ayaw niya. Yan. Tingnan natin from Genesis 21 and 2.
Ito po ang sabi. Now Abraham moved on from there into the region of Negev and lived between Kadesh and Shur for a while to stay in Gerar. And there Abraham said of his wife Sarah. Ano sabi niya sa asawa niya? She is my sister. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her. Ano po makita natin dito? Unang-una, number 1. Makita ho natin dito, dahil po si Abraham ay nagkaroon ng takot sa kanyang puso. Napupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Tinawag po siya, di po ba? At nung siya'y tinawag, sila po'y naglakbay. At sa kanilang paglalakbay, marami pong na-encounter ng mga hindi magandang sitwasyon sa buhay si Abraham. At isa po doon, dahil yung asawa niya ay napakaganda, mahirap pong magandang asawa. Amen? Napakaganda ng kanyang asawa. At dahil ito'y napakaganda, alam niyo po nangyari? Natatakot po siya na baka mapatay siya dahil sa kagandahan ng asawa niya. Dahil baka pag naisan o magustuhan ng kanyang asawa, at ang sumunod pong pangyayari ay siya ay patayin at kunin na yung asawa niya. Lalong-lalo na nung hari. Kaya nung sila po'y pumasok dun sa nasa sakupang bayan ni Abimelech, ng king of Gerar, sabi niya, sister kita ha. Which is true naman, half-sister po sila ng panahon na yun. Isa lang ang pinanggalingan nilang angkan. So, sabi niya, sister kita. Pero Abraham told a half-truth. Sila po'y mag-asawa. So, ano makita natin dito? Si Abraham, na alam natin, pinanggalingan, pinagmalaki pa ni Matthew na pinanggalingan ng Panginoong Yesus, ay isa pong sinungaling. May sinungaling po ba rito? Huwag na magtaas. Amen? Baka meron po. Lahat naman po tayo nakapagsinungaling sa ating buhay. Ibig sabihin, si Abraham, kahit na sa buhay niya ay may pinagdaan ng mga pagsisinungaling, nakapagsinungaling once sa buhay niya, eh ginawa pa rin ho siyang karapat-dapat na maging parte ng genealogy o family history ng Panginoon. So meron palang sinungaling sa pinanggalingan ng Panginoong Yesus. At yun din po ang reason kaya po pinanganak ng Pasko ang Panginoong Yesus, upang yung mga kasinungalingan simula kay Abraham hanggang sa panahon natin ay masiayos o maayos o ma-fix, ayun na po, ma-fix ni Lord Jesus Christ. Ayan. So itong sunod pa ho natin, Abraham, ito maganda. Kahit na po si Abraham, maraming gusot sa buhay niya. Hindi lang po once ito nangyari. Before this na bagay nangyari, earlier chapters, nagawa na rin ho ito ni Abraham. Balikan ho natin, no? Nalagpasan po kasi. Ayan. Tingnan natin. Nagawa na ho ito ni Abraham. Verse 12, chapter 12, verse 11, 13, sabi rito, as we about to enter Egypt, he said to his wife, Sarai, I know what a beautiful woman you are. Nasasabi mo ba ng mga lalaki dito sa asawa nila yun? Honey, ang ganda-ganda mo. Sabihin niyo po yan. Kailangan po yan. Kaya lang si Abraham nung sinabi niya, natatakot ako. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then, they will kill me, but will let you live. Say, you are my sister. Take note. Chapter 12, chapter 20. Naunahan ko lang po yung chapter 20. Tingnan natin, hindi lang po isang beses ginawa to ni Abraham. 2 beses pa. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. Reason number, point number 1 na makita natin dito. Si Abraham po natakot. May takot din. Sabi natin, he's the father of faith. Pero sa nabasa natin, faithless si Abraham. And fearful. Nangyayari na ho ba na magugustuhan yung asawa niya? Hindi pa ho. Pessimist din po si Abraham noong unang panahon. Yung panahon na yon, pero maganda po kay Abraham, siya po ay binabagong patuloy ng Panginoon. Kasi sa kanya manggagaling ang tagapagligtas. Pero si Abraham po bang gumawa? Hindi. Yung Diyos na may plano kay Abraham, yun ang gumawa at nagbago kay Abraham. Isang bagay lang po ang gusto kong patunayan dito ngayong araw na ito. Ikaw man ay faithless o fearful, may pag-asa ka pa rin. At ang tingin ng Panginoon sa iyo, gusto ka pa rin niyang gamitin. Gusto ka niyang maging parte ng kanyang pamilya. So, dito lagi po nawawala ng pag-asa, sa Panginoon may pag-asa. Tulad ni Abraham, sa ating mga nabasa, faithless and fearful and pessimist,